Hello there mga ka-friendship. Kulang ka ba sa pera? Hindi lang dahil to kulang sa kita at oportunidad. Sa katunayan, malamang ito ay bunso sa kaisipan na ating narinig sa ating mga magulang nung tayo ay bata pa. Alam mo ba na may maling impormasyon na tinuturo sa atin ng mga gulang na nagpapahirap po sa atin? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga maling kaisipan na pwede nating baguhin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Kamusta na po kayo? Sana naman nasa mabuti kayong kalagayan. At sa araw na ito, nako, marami tayong pag-uusapan na mga tinuturo ng ating mga magulang sa atin na ika nga, may mga maling pananaw. Kayo ba naniniwala sa kasabihan kung paano ka pinalaki nung bata pa ay nakaka-apekto kung anong pananaw mo sa buhay? Yun po ipaulit-ulit na sinasabi po sa atin na nagiging katotohanan. So, kumuha kayo ng ballpen at papel right now. Gusto kong ibahagi po sa inyo anong mga natuklasan ko po. Number one, narinig nyo na to sa mga magulang po natin na sinasabi ang pera ay mahirap kitain. Oo, nagsasabi ang paggawa ng pera ay nangangailangan ng labis na talagang paghihirap, pagsisikap. Alam mo, ito naman, no? Ito yung na-discover ko. Mahirap lang naman kitain ng pera pag hindi mo alam. Madali naman kitain ng pera pag ikaw ay natuto na. Tumpak ba o mali? O pag-type lang, tumpak o hindi. Hindi, sa totoo lang ha, mahirap din mag-swimming. Oo, pag hindi mo alam. Nakakatakot mag-swimming pag di alam, baka malunod ka. Pero sa totoo lang, madali na mag-swimming pag ikaw ay natuto at mag-e-enjoy ka pa. Ganon din po sa pagkita ng pera. Alam mo, bakit lang tayo nahihirapan? Hindi dahil sa kulang tayo sa sipag at tiyaga. Kasi kulang tayo sa karunungan at diskarte. That is number one lie. Number two lie na nasabi probably ng ating mga magulang. Nako, masyado kang ambisyoso. Narinig nyo na? Minsan, ang mga magulang pa natin ang pumipigil na pangarap sa atin para tayo maging matagumpay sa buhay. Di ba? Minsan pag tinatanong tayo ng mga magulang natin na, "O anak, ano gusto mo paglaki mo?" "Nay, gusto ko maging doktor." "Ha? Doktor? Alam mo kung magkano tuition fee niyan? Hindi na ako magre-retiro niyan. Magkonduktor ka na lang." Ito lang po. Minsan tayo mga magulang, tayo pa ang nagnanakaw ng pangarap ng ating mga anak. O, diba? Sino sa inyo guilty? O, number 3. Narinig nyo na kung sinasabi ng magulang, hindi naman tayo negosyante. Wala naman sa atin na negosyante. Paano tayo magtatagumpay sa negosyo? O, diba? Lalo na yung mga kasabihan na pinag-aral kita mabuti para ikaw ay maghanap ng trabaho. Diba? Hindi. Kaya alam nyo, ito lang po hindi nangangahulugan na walang negosyante po sa inyo ay wala pong ika nga magiging matagumpay. As a matter of fact, alam mo karamihan, ito lang atin lang to, ito na-discover ko, 90% of the millionaires are first-generation millionaire. Oo, ika nga mga nagiging milyonaryo. 90% wala pang nagiging milyonaryo sa pamilya niya. Kung wala pa, ay naku, you have 90% chance of winning. So, see poster and print ad for details. Pang-apat na kasinungalingan na probably narinig sa ating mga magulang. Naalala niyo na ito pag humingi ka ng pera. Wala tayong pera! Wala tayong, mahirap lang naku, wala tayong pera. Ayun, ito lang sasabihin ko po sa inyo, kung ikaw ay magulang na nakikinig ngayon, pag nasabi mo na yan, ako, magbago ka na. Bakit po? Malaking kasinungalingan na naman po yan kung ikaw ay may piso sa loob ng bulsa. Piso sa bahay. Pera po yan, di ba? May pera ka. Tama ang tawag mo sa piso, pera. Baka pwede mo lang sabihin, kapos lang sa budget. Diba? Huwag mo sabihin wala kang pera. Pag sinabi mo, mali po yan. Number 5 na kasinungalingan, probably nasabi ng ating magulang, ito, mahirap lang tayo. Wala kang, syempre, pambili. Hindi mo afford yung mga bagay na mga gusto mong bilhin at puntahan ng mga anak. Kailangan natin maunawaan. Hiwalay po natin ang ating sitwasyon sa ating pagkatao. Kung ikaw ay kapos sa pera at wala kang pera, hindi mahirap ang iyong pagkatao. Mahirap lang ang iyong sitwasyon. Bakit? Pag ikaw guminhawa na, kumita ka ng malaki at nagkapera ka na, hindi ka na mahirap. Tama? Di ba? Hindi mo pwede mahirap na ako. Mahirap lang ako. Hindi. Maginhawa ka na. Kaya nga, kailangan ihiwalay po natin ang pagkatao at sitwasyon. Mahirap lang sitwasyon mo, pero ang pagkatao mo hindi. Ay, nakong galing-galing, di ba? Number 6. Natututo na ba kayo? Kung natututo kayo, type natututo po sa session natin na ito. Okay, number 6 po. Malaking kasinungalingan na minsan nasabi ng ating mga magulang. Mahal yan. Mahal masyado to. Ito lang po, just to give you a perspective. Ang mura at mahal, depende yan sa kakayanan ng taong namimili. Ibig sabihin, kung ikaw, kumikita ka ng mga 15 to 20,000 pesos a month, kumain ka sa Jollibee. Jollibee, mura, mahal. Kakayanin mo, afford yan, mura yan. Pero pag ikaw, sa totoo lang, ikaw ay taong grasa, wala kang kinikita, kumain sa Jollibee, pagkamahal-mahal.
Tama mali. Kumain ka sa isang restaurant, kunyari sa may Sofitel, buffet 6,000 pesos. Sweldo mo 15 hanggang 20. Mahal yan. Kalahati ng buwan ng sweldo mo na yan. Pero para sa mga tao kumikita na kalahating milyon o 1 milyon, mura po yan. Nagigets nyo, ang tanong, hindi yung mura at mahal eh. Walang mahal at mura na nalikha sa mundo. Depende yan sa kakayanan ng tao. Ang tanong, carry mo ba o hindi? Naliwanagan ka ba? Kaya starting today, huwag nyo sabihin na mahal. Oo, sabihin nyo, wala pa sa budget pero darating ang panahon, mabibili ko yan, makakain ko yan, mapupuntahan ko yan. Oo, dapat ganun ang mindset po natin, di ba? Para umunlad ang buhay natin. Oh, kaya kakamusta ko na si Cecil Gaudan, no? At the same time, si Mr. Chekwa from Alvin Gallardo from Ontario, Canada, and Christian Era Monsato. Maraming salamat sa pag-tune in at syempre pag-subscribe sa channel na ito. Let's go to number 7 lie na probably nasabi sa atin ng mga magulang. Ang pera ay ugat ng kasamaan. Money is the root of all evil. Ay nako, ito lang po isang malaking kasinungalingan na naman po yan. O, bakit ko sinasabing malaking kasinungalingan po yan? Sa totoo lang, ang pera po ay mahalaga sa buhay ng tao. Imagine mo, wala kang pera. Paano ka magbabayad ng kuryente? Pag nagbayad ba kuryente, masama ka. Ay pag ikaw ba ay nagbayad ng pang-grocery, masama ka ba? Pag ikaw ba ay tumulong sa kapwa, masama ka ba? No. Money in itself is neutral. Alam mo ang problema, it's not money is the root of all evil. It's the love of money. The love of money more than friendship, relationship, name and reputation. That is the root of all evil. Kaya ang pera, neutral yan. Sana mabago ang ating financial mindset. Pangwalong kasinungalingan na sinabi ng ating magulang ay ang mga mayayaman ay sakim. Mga swapang yan, mga ganid yan. Parang pinapakita natin ang negatibong stereotype ng mga mayaman na individual. Lalo na pag napapanood natin yung mga tinatawag ng mga teleserye ng mga mayaman. Tingin nila sa ibang tao mga slap soil. Ano yung slap soil? Hampas lupa. O pag tumingin naman sila sa ibang tao, ang tingin naman nila sila ay parang tumingin ng aipur. Alam mo naman aipur? O, ano yung aipur? O, aipur, mata, pobre. O, mga mata pobre. Sa totoo lang, hindi po Hindi lang po ang mayayaman po ang mga mata pobre at mga sakim. Minsan nga mga walang kaya rin. May mga mata pobre rin at may mga sakit at ganid din. Kaya wala sa sitwasyon yan. Nasa tao yan. Agree? Let's go to number 9. Nakasinungalingan na probably nasabi ng magulang mo. Nako, wag lang panay pera pinag-usapan. Hindi importante ang pera. Binabaliwalaga ang kahalagahan ng pera. Paano ka naman makakain? Paano ka magbabayad ng kuryente kung hindi talaga importante ang pera? Whether we like it or not, ang pera ay dapat pag-usapan at dapat pag-aralan dahil mahalaga po siya. Number 10. Ay, nako, hindi mo na kailangan na maraming pera para ikaw ay maging masaya. Totoo nga na ang sukat ng kasiyahan ng tao hindi lang nasusukat kung gaano kakalaki kumita. Pero, sa totoo lang, pag ikaw ba kumain sa masarap na restaurant, hindi ka ba sasaya? Pag makabili ka ng bagong mga bagay, hindi ka ba sasaya? Pag ikaw nakapagbiyahe, hindi ka ba sasaya? Pag ikaw ba ay nakabili ng bagong bahay, hindi ka ba sasaya? Ay, naku, sasaya ka pa rin, di ba? Kaya nga mas maganda na yung buo ng pamilya, masaya ka pa, di ba? Number 11, nakasinungalingan na probably pinapaniwalaan natin. Ang pera hindi nanggagaling sa puno, hindi tumutubo sa lupa. Ay parang pinapahiwatig na naman na mahirap kumita pera. Kaya nga babalik na naman ako. Sinabi ko sa pinakauna, ang pera hindi mahirap kitain kung alam mo kung paano gawin. Number 12, last but not the least, ang mahal niyan, hindi ko kayang bilhin yan. Oo, di ba? Ayan na naman po tayo. Ulitin ko Maaaring hindi mo kayang bilhin niya ngayon. Pero kung ikaw, nagpursigi ka, nagsikap ka, guminhawa ka, umunlad ka, yumaman ka, kaya mo nang bilhin ang lahat. Sa 12 na sinabi ng ating magulang, saan talaga yung parang tumama talaga sa'yo ng gusto. Mahalaga na makilala po natin ang ating sarili at ating paniniwala. Para lumaki pang ating kita, kailangan magbago ang ating financial mindset. Kung ikaw ay nasabihan ng mga magulang mo ng ganon, hindi nila kasalanan dahil wala pong nagturo at gumabay po sa kanila. Sa ngayon, sa panahon po ng technology, at the same time ng mga videos na ganito, mga aklat na mga rami na sinusulat ng mga Filipino authors at saka international authors, wala na tayong dahilan para tayo ay matuto at magbago ang ating pananaw. Sana naman na kayo po ay naliwanagan po sa episode na ito. Alam ko medyo mahaba-haba to, pero napakahalaga. Ibahagi po natin tong episode natin sa ating mga anak at kung ikaw ay magulang, panoorin nyo ito maigi at kung kailangan magbago na po ang ating pananaw at ang ating pananalita para magbago na rin ang kinabukasan ng ating mga anak. Sana naman nakatulong tong video na ito. And don't forget to like, share, and don't forget to follow and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.